Sinampal ako ng babaeng tinawag kong ina, habang suot ng impostora ang aking obra. Wala kang kwenta. Umamin ka sa krimen, kundi mamatay akong may sakit. Ang pamilyang pinag-alayan ko ng buhay ay itinapon ako sa malamig na selda. Isang marahas na pagtatakwil ang nagwasak sa aking puso. Ngunit sa pagbagsak ng aking mga luha, isinilang ang isang palaban na kaluluwa. Hanggang kailan mananaig ang kasinungalingan nila? Wala kang kwenta. Kung talagang may utang na loob ka sa akin, ikaw ang aamin sa pulis na sinunog mo ang bodega. Gusto mo ba akong mamatay sa sakit habang nakakulong ang tunay kong anak? Ang malupit na alingawngaw ng mga salitang iyon ay bumayo sa dibdib ni Zarina. Sa mga sandaling iyon, siya ay nakaluhod sa malamig at magaspang na sahig na semento. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at sugat mula sa paulit-ulit na pagtusok ng karayom ay tahimik na humahagod sa namamagang mga binti ni Carmela. Ang murang langis ng eucalyptus na nakapahid sa kanyang mga palad ay nagbibigay ng pamilyar na init. Isang init na kabaligtaran ng yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Pinipigan niya ang mga binti ng babaeng tinawag niyang ina sa buong buhay niya, habang ang babae ring iyon ay pilit siyang itinutulak sa impyerno. Isang mapait na bikig ang bumara sa lalamunan ni Zarina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa na sabihing inosente siya, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Namanhid ang kanyang mga braso at ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng lakas, ngunit patuloy pa rin siyang nagmamasahe. Ang pagkirot sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Mula sa itaas ng hagdanang gawa sa kahoy, ang mga yabag ay unti-unting bumaba. Lumitaw si Vesper, suot ang isang mamahaling roba na gawa sa pinong telang pinya, ang mismong telang pinagpuyatan, at hinabi ni Zarina hanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri. Tiningnan ni Vesper si Zarina nang may pandidiri, tila isang insekto na nakadikit sa sahig. Ayan, bayad sa pag-amin mo. Malamig na wika ni Vesper, kasabay ng pagbato ng ilang pirasong gusot na pera na nagkalat sa mismong harapan ni Zarina. Ipanbili mo ng gamot ni Mama. Tutal sanay ka namang maging alipin. You owe us your life, Zarina. Kung hindi dahil kay Mama, mamatay ka sa gutom. Dahan-dahang iniyuko ni Zarina ang kanyang ulo. Walang paglaban, walang salita. Inabot ng kanyang nanginginig na mga kamay ang mga gusot na pera. Sa sandaling iyon, isang mainit na luha ang nakawala mula sa kanyang mga mata at pumatak ng direkta sa sariwang paso sa kanyang braso, ang mapulang peklat na natamo niya 2 gabi na ang nakararaan nang sumugod siya sa umapoy na bodega. Mailigtas lamang ang mamahaling gamot sa puso ni Carmela. Ang hapdi ng luha na dumampi sa sugat ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Habang pinupulot niya ang mga barya, isang lumang kwintas na may palawit na gawa sa kabibing kapis ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang kupas na bestida. Gumulong ito sa sahig. Isang mabilis na anino ng kaba at matinding takot ang dumaan sa mga mata ng impostora nang makita ang kwintas na yon, bago nito mabilis na iniiwas ang tingin at nagkunwaring walang pakialam. Mula sa labas ng sirang bintana, ang matalim na iyak ng papalapit na sasakyan ng pulis ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw na pula at asul ay naglaro sa madilim na dingding ng kanilang maliit na sala. Oras na. Tumayo si Zarina, bit-bit ang kaunting pera at ang pusong sugatan. Tiningnan niya si Carmela, naghahanap kahit isang katiting na awa, kahit isang patak ng pagmamahal mula sa mga mata ng ina. Ngunit walang imik na tumalikod si Carmela. Hinatak si Vesper papasok sa silid. Ang malamig na paglapat ng pintuan at ang pag-ikot ng metal na kandado mula sa loob ay nag-iwan kay Zarina na mag-isa sa dilim. Habang papalapit ang mga mabibigat na yabag ng mga pulis sa kanilang pintuan, isang tahimik na tanong
Ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, dumudurog sa kanyang pagkatao. Paano mo nagagawang itapon ng taong walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ka? Ang amoy ng sunog na telang pinya ay pilit na kumakapit sa pira-pirasong damit ni Zarina, isang mapait na paalala ng nagngangalit na apoy at ng mas nagngangalit na pagtatakwil. Nakaupo siya sa pinakasulok ng malamig na selda, yakap-yakap ang sarili, habang ang kanyang nanginginig na mga kamay, natadtad ng maliliit na sugat mula sa karayom, ay mahigpit na nakakuyom. Ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pag-iisa na patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Sa labas ng rehas na bakal, isang pares ng matatalim na mata ang tahimik na nagmamasid. Nakatayo roon si Inigo, ang matikas at seryosong CEO ng kumpanyang katransaksyon ng mga Alcantara. Suot ang kanyang formal na kasuotan. Wala siyang imik, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa mga labi ng sunog na bodega, sa mga piraso ng telang may pambihirang borda na hindi maaaring gawin ng isang ordinaryong kamay lamang. Humakbang si Inigo palapit sa malamig na bakal. "Why are you doing this?" tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit may dalang bigat ng awtoridad at pagtataka. Alam nating pareho na hindi ikaw ang sumunog sa mga disenyo. Tell me the truth. Hindi inangat ni Zarina ang kanyang paningin mula sa sahig. Inamin ko na po sa mga pulis. Ako ang may kasalanan. Mahinang sagot niya, ang boses ay basag at hirap na hirap dahil sa pagpigil ng yak. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya ko. Wala na po kayong pakialam doon, sir. Ngunit hindi na kumbinsi ang lalaki. Bumaba ang paningin ni Inigo sa mga kamay ni Zarina na mahigpit na nakahawak sa rehas. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng kulungan, napansin niya ang makapal na kalyo sa hintuturo at hinlalaki ng dalaga. Iyon ang walang kupas na tatak ng isang tunay na mananahi ng lumban, isang taong ginugol ang buong buhay sa paghabi at pagborda. Bigla niyang naalala ang makinis, malambot, at perpektong mga kamay ni Vesper nang makipagkamay ito sa kanya kaninang umaga. Mga kamay na walang kahit anong bakas ng paghihirap o karayom. Isang tahimik na pag-unawa ang nabuo sa isip ni Inigo. Nang hindi sinasadya, ang kanyang sariling kamay ay napunta sa kanyang pulso. Banayad na hinihimas ang isang lumang peklat na nakatago sa ilalim ng kanyang manggase. Ang sakit ng panlilinlang na naranasan niya noon mula sa mga taong pinagkatiwalaan niya ay muling nagparamdam. Ayaw na ayaw niya sa mga sinungaling, ngunit sa pagkakataong ito, batid niyang ang kasinungalingan ng babaeng nasa harapan niya ay hindi para manlinlang, kundi isang desperadong hakbang para magsakripisyo. Nang walang anumang salita, hinubad ni Inigo ang kanyang makapal at mamahaling coat. Inabot niya ito sa nakabantay na pulis at nag-utos na ibigay ito sa giniginaw na dalaga sa loob. Pagkatapos ay tuluyan na siyang naglakad palayo. Naiwan si Zarina na yakap ang mainit na tela, nilalanghap ang halimuyak ng pamilyar na pabango na nagbigay ng kakaibang kalinga mula sa isang estranghero. Ilang oras ang lumipas, ang mabigat na pintuan ng selda ay iniluwa si Zarina. Sinabihan siya ng pulis na maaari na siyang umuwi dahil may isang hindi nagpakilalang tao ang nagbayad ng napakalaking halaga para sa kanyang piyansa. Isang malaking katanungan ang bumalot sa kanyang isipan kung sino ang may kakayahang at may pusong gumawa niyon sa kalagitnaan ng gabi para sa isang tulad niya. Samantala, sa loob ng isang tahimik at madilim na silid, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Inigo sa harap ng kanyang mesa. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, maingat niyang sinusuri ang isang maliit na piraso ng sunog na telang pinya na palihim niyang nakuha mula sa investigasyon. Nang dahan-dahan niyang baligtarin ang tela, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa pinakasulok, nakatago sa likod ng masalimuot na borda ng bulaklak ng sampagita, ay may maliliit na letrang maingat na itinahi gamit ang gintong sinulid.
para sa tunay na ina. Walang awang bumuhos ang ulan nang lumabas si Zarina mula sa malamig na presinto, tila nakikidalamhati ang langit sa pighating hindi niya mailabas. Basang-basa ang malamig na semento ng kalsada at ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang nanginginig na katawan ay ang makapal na coat na pag-aari ng isang estranghero. Humakbang siya palayo, ngunit natigilan ng tumama sa kanya ang liwanag mula sa mga headlight ng isang itim na sasakyan na naghihintay sa gilid ng kalsada. Bumaba ang salamin ng bintana at tumambad ang seryosong mukha ni Inigo. Nang walang pag-aalinlangan, iniutos ng lalaki na sumakay siya. Dinala ni Inigo si Zarina sa isang tahimik at ligtas na apartment na malayo sa mata ng sinuman. Ang mainit na ilaw at malinis na paligid ay nagparamdam kay Zarina na siya ay isang dayuhan sa lugar na yon. Nananatiling nakatayo si Inigo sa malayo. Pinapanatili ang magalang na distansya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-unawa at awa na hindi sanay matanggap ni Zarina. Yumuko si Zarina, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakahawak sa laylayan ng kanyang lumang damit. Kailangan ko na pong umuwi, Sir Inigo. Baka hinahanap na ako ni Mama. Baka kailangan niya ng gamot niya. Kung malaman nilang nandito ako, baka lalo siyang magalit. Huminga ng malalim si Inigo, hindi makapaniwala sa nakakabinging bulag na katapatan ng dalaga. Lumapit siya ng bahagya. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may talim na pumupunit sa kasinungalingang bumabalot kay Zarina. Pinaako nila sa iyo ang isang krimen para makalaya ang tunay na may sala. Listen to me, Zarina. Ang magsakripisyo para sa mga taong umapak sa pagkatao mo ay hindi kabutihan. Ito ay pagwasak sa sarili. Ang mga salitang iyon ay tumama ng direkta sa dibdib ni Zarina, gumuguho sa nag-iisang pader ng katwiran na matagal na niyang pinanghahawakan. Unti-unting napahagulgol ang dalaga, hindi na kinaya ang bigat ng katotohanan. Habang umiiyak, dahan-dahan niyang itiniklop ang coat ni Inigo na nakapatong sa kanyang hita. Hinagod ng kanyang mga magaspang at sugatang daliri ang napakalambot at mamahaling tela. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakaranas na pahalagahan at balutin ng ganitong uri ng kalinga, at nanggaling pa ito sa isang taong wala siyang utang na loob. Naglakad si Inigo patungo sa isang maliit na mesa at inilapag ang isang piraso ng telang pinya na may bahagyang sunog sa gilid, kasama ang isang karayom at gintong sinulid. Prove it to me, mariing utos ng lalaki. Ipakita mo sa akin kung paano humabi ang mga kamay na yan. Patunayan mo na ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng disenyong ninakaw ni Vesper. Kinuha ni Zarina ang karayom. Sa sandaling dumampi ang malamig na metal sa kanyang mga daliri, nagbago ang kanyang aura. Ang karayom ay hindi lamang isang kagamitan. Ito ay ang kanyang sandata, ang kanyang boses, at ang kanyang kaluluwa. Mabilis at tiyak ang bawat pagtusok niya sa tela. Habang abala si Zarina, umilaw ang cellphone ni Inigo sa kanyang bulsa. Lumayo siya patungo sa balkonahe upang sagutin ito. Ang boses sa kabilang linya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Nag-uulat tungkol sa isang pekeng birth certificate at kahina-hinalang record ng pag-ampon sa probinsya ng Lumban na nangyari eksaktong 25 taon na ang nakalilipas. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Bumalik si Inigo sa sala, sakto sa pagputol ni Zarina sa dulo ng sinulid. Inabot ng dalaga ang tela nang may pag-aalangan. Nang ibaba ni Inigo ang kanyang paningin sa ibabaw ng pinya, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nakaburda roon ang isang perpektong bulaklak ng sampagwita. Ngunit hindi ang ganda nito ang nagpatayo sa kanyang mga balahibo, kundi ang paraan ng pagkakagawa. Ang sinulid ay maingat na nakatago, walang anumang buhol na makikita sa likuran. Isang napakabihira at sagradong pamamaraan ng pagburda na minsan na niyang nakita sa isang antigong obrang nakasabit
Sa mismong kwarto ng bulag na patriarka ng mga Alcantara, Gemini said kinabukasan, bit-bit ang piraso ng luwa na binurdahan ni Zarina. Tinahak ni Inigo ang daan patungo sa marangyang mansyon ng mga Alcantara. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig na gawa sa Nara ay tila may dalang bigat ng isang katotohanang nakatakdang gumuho sa pader ng mga kasinungalingan. Sa dulo ng malawak na pasilyo, naroon ang silid ni Don Vicente, ang bulag na patriarka na iginagalang ng lahat, ngunit ang puso ay nananatiling nakakulong sa pighati ng nakaraan. Dahan-dahang binuksan ni Inigo ang pinto. Ang silid ay amoy lumang kahoy at sariwang bulaklak ng sampagita. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, nakaharap sa bintana, kahit na wala siyang nakikitang anuman, kundi kadiliman. Inigo, alam kong ikaw iyan. Ang iyong mga hakbang ay laging puno ng kasiguruhan. Wika ni Don Vicente. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. Lumapit si Inigo at maingat na inilagay ang tela sa mga kamay ng matanda. Lolo Vicente, may gusto po akong ipasuri sa inyo. Ito ay gawa ng isang mananahi na nakilala ko sa Lumban. Sa sandaling dumampi ang mga dulo ng daliri ni Don Vicente sa magaspang ngunit pinonghibla ng luwa, tila huminto ang takbo ng oras. Ang kanyang mga kamay na kulubot at nanginginig ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng burda. Hinahanap ng kanyang pakiramdam ang mga ukit ng sinulid, ang lalim ng bawat tusok, at ang lihim na itinatago sa ilalim ng mga talulot ng bulaklak. Biglang natigilan ang matanda. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Ang kanyang mga daliri ay muling bumalik sa bahaging giya ng mga talulot. Hinahanap ang Moy Kim Gyao Moy, ang sagradong paraan ng pagtahi na tanging ang kanyang yumaong asawa at anak lamang ang nakakaalam. Isang pamamaraan na imposibleng matutunan ng kahit sinong hindi dumadaloy ang dugo ng mga Alcantara sa kanilang mga ugat. Hindi maari. Bulong ni Don Vicente habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga bulag na mata. Ang bawat tahi, ang bawat kurbada ng sinulid. Ramdam ko ang tibay at pagmamahal na tanging sa amin lamang nagmumula. Sino ang gumawa nito? Nasaan ang batang iyon? Bumagsak ang katahimikan sa silid, isang katahimikang punong-puno ng pag-asa at sakit. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Vesper. Suot ang kanyang mapagmataas na ngiti. Ngunit agad itong napawi nang makita ang luwa sa kamay ng kanyang lolo. Isang matalim na kaba ang dumaan sa kanyang dibdib. Lolo, bakit po kayo umiiyak? Mabilis na lumapit si Vesper at sinubukang hablutin ang tela mula sa kamay ng matanda. Inigo, bakit mo binibigyan ng lolo ng mga kung ano-anong basura mula sa probinsya? Gawa ko ang lahat ng disenyo. Hindi ba sapat iyon? Ngunit sa unang pagkakataon, hindi nakuha ni Vesper ang atensyon ng matanda. Hinigpitan ni Don Vicente ang hawak sa tela. Tila natatakot na mawala itong muli. Huwag mong hawakan ito, Vesper. Hindi mo kailanman maiintindihan ang wikang sinasabi ng telang ito. Tumingin si Don Vicente sa direksyon ni Inigo. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon sa kabila ng kanyang kapansanan. Inigo, dalhin mo ang batang iyon sa gabi ng anibersaryo ng ating kumpanya. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong marinig ang tinig ng taong nagmamay-ari ng mga kamay na ito. Napako sa kinatatayuan si Vesper. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Alam niyang nagsisimula nang mabuksan ang pinto ng nakaraan na pilit niyang isinara. Upang mahanap ang katotohanan sa likod ng mga tahi, minabuti ni Inigo na bumalik sa payapang bayan ng Lumban. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, tinunton niya ang daan patungo sa bahay ni Kapitan Tomas, ang matanda at iginagalang na pinuno ng baryo na naging saksi sa maraming sikreto ng nagdaang panahon. Ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang sapatos ay tila bumubulong ng mga babala tungkol sa isang madilim na gabi.
25 na ang nakalilipas. Kapitan, kailangan ko ang iyong katapatan. Seryosong bungad ni Inigo habang sila ay magkaharap sa beranda. Noong gabi ng malakas na bagyo, noong nawala ang anak ng mga Alcantara dito sa inyong bayan, ano ba ang totoong nangyari sa pamilya ni Carmela? Sandaling natigilan ang matanda. Humitit sa kanyang lumang kuwako bago bumuntong hininga. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa malayo. Tila binubuksan ng isang lumang kaban ng mga alaala. Ang gabing iyon ay puno ng takot, sir. Ang anak ni Carmela ay laging sakitin. Halos hindi na humihinga dahil sa mahinang baga. Ngunit matapos ang bagyong iyon, tila isang himala ang nangyari. Ang sanggol na dati ay tila malalagutan na ng hininga ay biglang naging malakas at malusog. At ang sanggol na nakuha mula sa nasirang sasakyan ng mga Alcantara, mabilis na nawala sa paningin ng lahat. Habang nakikinig si Inigo, lalong tumitindi ang kanyang paniniwala. Ang bawat salita ng kapitan ay tila mga huling piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kataksilan ni Carmela. Si Zarina ang batang Alcantara at si Vesper ang tunay na anak ni Carmela na pilit itinulak sa rurok ng yaman. Samantala, sa isang maliit na silid sa Maynila, abala si Zarina sa pagtapos ng isang espesyal na damit na gawa sa pinong luwa. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa puyat, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil. Sa bawat bulaklak na kanyang binuborda, may isang lihim siyang isinasama, isang maling tahi na sadyang inilagay sa bahaging hindi pansinin, ngunit may dalang malaking panganib para sa sinumang magtatangkang angkinin ito. Ito ang kanyang tahimik na pag-alsa, ang kanyang paraan upang bawiin ang dangal na matagal nang ninakaw sa kanya. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na katok ang gumulantang sa kanyang pintuan. Si Carmela iyon, na kararating lamang mula sa probinsya. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang katawan ay tila unti-unting kinakain ng karamdaman. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, wala siyang dalang pagsisisi. Zarina, kailangan kong makita si Vesper, sigaw ni Carmela habang pilit na pumapasok. Ninanakaw na ng mga utang ang ating bahay sa Lumban. Kailangan niya akong tulungan. Siya ang mayaman ngayon. Ma, kailangan niyo munang magpahinga. Pag-aalala ni Zarina habang inaalalayan ng ina, ngunit muli siyang itinulak ng matanda. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ang malas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako naghihirap ng ganito. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na sumasaksak sa puso ni Zarina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. May isang bagong lakas na sumisibol sa kanyang kalooban. Sa kabilang banda, si Inigo ay mabilis na nagmamaneho pabalik ng Maynila. Tanga ng isang lumang litrato mula kay Kapitan Tomas at ang resulta ng DNA na kanyang pinagpuyatan. Subalit sa madilim na bahagi ng highway, isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan. Isang malaking truck ang biglang sumulpot mula sa gilid. Pilit na iniipit ang sasakyan ni Inigo sa gilid ng bangin. Ang tunog ng umiiyak na gulong sa aspalto ay pumuno sa hangin. Kasunod ng isang malakas na pagbagsak, ang katahimikan ng gabi sa madilim na highway ay binasag ng amoy ng gasolina at usok. Sa loob ng nayupi niyang sasakyan, pilit na iminulat ni Inigo ang kanyang mga mata, habang ang mainit na likido ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang matinding hapdi sa dibdib. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nakatuon sa isang bagay, ang puting sobre na naglalaman ng katotohanan. Gamit ang huling lakas ng kanyang nanginginig na mga kamay, iniabot niya ang sobre sa ilalim ng upuan. Pilit na itinatago ito sa mga aninong papalapit. Narinig niya ang mga mabibigat na yabag sa labas, ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng bota ng mga lalaking inutusan ni Vesper. Ngunit bago pa sila makalapit,
Ang liwanag ng isa pang sasakyang dumadaan ay nagtulak sa kanila na mabilis na tumakas sa kadiliman. Samantala, sa loob ng kanyang tahimik na apartment, ang puso ni Zarina ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak. Ang bawat minuto ng pagkaantala ni Inigo ay tila isang taon ng paghihirap para sa kanya. Biglang uminit ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumabas. Kung gusto mong mabuhay ang lalaking nagligtas sa'yo, huwag kang magpapakita sa party ng mga Alcantara. Manatili ka sa dilim kung saan ka nararapat. Ang takot ay parang yelong gumagapang sa kanyang mga ugat. Napaupo si Zarina sa sahig, yakap ang kanyang mga binti. Muli siyang naging batang maliit na nanginginig sa takot sa bawat bulyaw ni Carmela. Gusto niyang sumunod, gusto niyang magtago na lamang upang masiguro ang kaligtasan ni Inigo. Ngunit nang mahawakan niya ang telang pinya na suot niya, ang telang siya mismo ang humabi, ang telang nagtataglay ng kanyang dangal at pagkakakilanlan, isang ibang uri ng apoy, ang sumiklab sa kanyang mga mata. Tumayo si Zarina nang may panibagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick, ang kulay na minsan ay binanggit ni Inigo na bagay sa kanya dahil sumisimbolo ito sa katapangan. Dahan-dahan niyang ipinahid ito sa kanyang mga labi habang nakatingin ng diretso sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang maamong alipin ng utang na loob. Ang babaeng iyon ay isang Alcantara na handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Hindi na ako magtatago sa anino, bulong niya sa sarili. Ang boses ay matatag sa gitna ng katahimikan, sa hotel kung saan gaganapin ang marangyang datiek. Abala si Vesper sa pagtingin sa kanyang sarili sa malaking salamin. Suot niya ang pinakamagandang damit na gawa ni Zarina, ang obrang ninakaw niya upang ipakita sa buong mundo ang kanyang pekeng henyo. Ngumiti siya ng may kataksilan, naniniwala na ang lahat ng balakid ay kanya nang naalis. Wala si Inigo at wala ring lakas ng loob si Zarina na humarap sa kanya. Ang Santiek ay napupuno na ng mga mahahalagang tao. Ang tugtog ng biolin ay maririnig sa bawat sulok at ang mga mamahaling hiyas ay kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier. Inalalaya ng mga gwardiya si Don Vicente na makaupo sa gitna ng entablado. Ang matanda ay mukhang balisa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang gintong baston habang naghihintay sa ngiting teo na ipinangako ni Inigo. Eksaktong sa oras na ihahayag na ang pangalan ni Vesper bilang opisyal na tagapagmana, ang malalaking pintuan ng Sanhetiek ay biglang bumukas ng malakas. Ang lahat ng usapan ay huminto. Ang lahat ng mata ay lumingon. Naroon si Zarina, nakatayo ng tuwid, ang kanyang pulang bestidang luwa ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Walang kahit anong takot sa kanyang muka habang naglalakad siya sa gitna ng pulang alpombra. Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga kasinungalingan ni Vesper. Ang impostora ay napaatras. Ang kanyang baso ng champagne ay muntik ng mabitawan dahil sa matinding gulat. Ang laban para sa katotohanan ay pormal nang nagsimula. Sa madilim na pasilyo ng gate sa likod ng Marangyang Hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa nangangatog na katawan ni Carmela. Ang kanyang suot na kupas na bestida ay basang-basa ng ulan at ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang malalim na huni ng ubo na nagmumula sa kanyang may sakit na baga. Hawak-hawak niya ang isang maliit na plastik na naglalaman ng kanyang mga gamot at ilang pirasong gamit, habang ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang liwanag na nagmumula sa sanitsin. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang makita niya si Vesper na nagmamadaling lumabas mula sa isang pinto. Tila may iniiwasang gulo sa loob ng ballroom. Ang impostorang anak ay lalong gumanda sa paningin ni Carmela dahil sa suot nitong kumikinang na hiyas. Ngunit ang mukha nito ay bakas ng matinding galit.
Vesper, anak. Ang paos na tinig ni Carmela ay pumunit sa katahimikan ng hanlang. Huminto si Vesper. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pandidiri nang makita ang matandang babaeng papalapit sa kanya. Mabilis niyang hinila si Carmela sa isang madilim na sulok, malayo sa paningin ng mga gwardiya at kamera. Ano ang ginagawa mo rito? Ang boses ni Vesper ay parang talsik ng asido. Bakit ka nagpunta sa Maynila sa ganitong hitsura? Gusto mo ba akong mapahiya? Anak, wala na tayong matirhan sa lumban. Nanginginig na sumamo ni Carmela habang sinusubukang hawakan ang malambot na braso ni Vesper. Kinuha na ng mga nagpautang ang bahay natin. May sakit ako, Vesper. Kailangan ko ng tulong mo. Kahit konting pera lang para may matirhan tayo at pambili ng gamot. Himalang walang kahit anong emosyon sa mga mata ni Vesper. Sa halip na yakap, isang marahas na pagbawi ng braso ang ginawa niya. Humarap siya kay Carmela nang may matalim na titig. Ang kanyang mukha ay puno ng lason. Bakit mo ako tinatawag na anak? Sino ka ba? Isang hamak na labandera mula sa probinsya? Tumingin ka sa sarili mo. Dumi ka lang sa sapatos ko. Vesper, ako ang nagpalit sa inyo ni Zarina. Ako ang nagsakripisyo ng kaluluwa ko para maging ganito ka. Ang sigaw ni Carmela, ang kanyang boses ay basag dahil sa pighati at ubo. Wala akong pakialam sa ginawa mo. Hindi ko hiningi na gawin mo iyon. Ang tugon ni Vesper habang tinutulak ng bahagya ang matanda. Ang nanay ko ay isang alkantara at siya ay patay na. Huwag mo nang dudumihan ang buhay ko dahil sa isang salita ko lang, kaya kitang ipakulong bilang isang baliw na pulubi. Layas. Dahan-dahang napaupo si Carmela sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuyong palad ay pilit na kumakapit sa laylayan ng mamahaling tuluan ni Vesper. Ngunit muli siyang hinatulan ng isang marahas na tadyak na nagpadulas sa kanya sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Carmela ay tila isang malakas na selyo sa kanyang naging pagkakamali. 25 taon na ang nakalilipas. Sa di kalayuan, sa anino ng malaking haligi, naroon si Zarina. Naririnig niya ang bawat masasakit na salitang binitawan ni Vesper. Ang kanyang puso ay kumikirot para sa babaeng nagpahirap sa kanya. Ngunit mas matindi ang kanyang galit sa halimaw na nilikha ng kasakiman ni Carmela. Nang tuluyang maglakad palayo si Vesper patungo sa Sanhichin, iniwan niya ang kanyang tunay na ina na luagtay at nanginginig sa dilim. Ngunit hindi hinayaan ni Zarina na manatili roon si Carmela. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang pulang bestida ay sumasayaw sa hangin. Inabot niya ang kanyang kamay sa babaeng nagtapon sa kanya sa kulungan. Sa sandaling iyon, ang musika mula sa ballroom ay lalong lumakas, isang masayang himig na kabaligtaran ng madilim na trahedyang nagaganap sa labas. Si Carmela ay tumingin sa itaas at sa unang pagkakataon, nakita niya ang liwanag ng tunay na pagmamahal sa mga mata ng batang kailanman ay hindi niya itinuring na sariling dugo. Sa loob ng napakalawak na ballroom, ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nanunukso sa tensyong bumabalot sa paligid. Ang lahat ng usapan ay tila mga bulong ng hangin na biglang natigil ng maglakad si Zarina patungo sa gitna ng Santiek. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang buhay na apoy na humahawi sa karamihan. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng mga mata ng Gioy Tinjuan ng Maynila. Ngunit ang tanging mahalaga sa kanya ay ang matandang lalaking nakaupo sa gitna ng entablado. Diretsong naglakad si Zarina kay Don Vicente. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang nangangatog na kamay ng matanda at maingat na ipinatong ito sa tela ng kanyang sariling bestida. Ang gasgas at kalyadong mga daliri ng Don ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng borda ng pinya. Sa sandaling madama ng matanda, ang pamilyar na tekstura, ang lalim ng bawat tusok na tila isang lihim na mensahe,
Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na pagkabigla. Isang malalim na buntong hininga ang nakawala sa kanyang mga labi at ang kanyang mga bulag na mata ay tila naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mga tahing ito, bulong ni Don Vicente, ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ito ang hinahanap ko. Mabilis na humakbang si Vesper pabalik sa Santiek. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Lolo, huwag kayong magpalinlang sa babaeng ito. Sigaw ni Vesper habang pilit na sumisingit sa pagitan ni Nazarina at ng matanda. Siya ay isang kriminal. Kakalabas lang niyan sa kulungan dahil sa pagnanakaw at panununog. Inigo must have been fooled by her. Lolo, ako ang pamilya niyo. Ako ang henyong nagdala sa inyo ng tagumpay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zarina. Humarap siya sa impostora nang may dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Kung ikaw nga ang may akda ng disenyong suot mo, Vesper, maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin ng 7 talulot ng sampagita na nakaborda sa iyong laylayan? At bakit may mga sinulid na sadyang pinatid sa gitna ng mga pattern? Napatigil si Vesper. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang isipan ay nabalot ng kaba. Hindi niya alam ang sagot dahil kailanman ay hindi siya humawak ng karayom para sa mga obrang iyon. Iyon ay sining. Hindi kailangang ipaliwanag ang bawat detalye. Ang nauutal niyang sagot habang ang mga kodong ay nagsisimula ng magbulungan at magpalitan ng mga nagdududang tingin. Ang katahimikan sa ballroom ay naging mabigat, tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang bawat segundo ay tila isang paghatol sa pagkatao ni Vesper. Lumapit si Zarina sa impostora. Dahan-dahang inayos ang gusot sa tuluan nito. Isang kutsi na tila banayad ngunit puno ng kapangyarihan. Ang sining ay may kaluluwa, Vesper, at ang kaluluwa ay hindi kailanman nagsisinungaling. Sa gitna ng tensyong yun, ang malalaking pintuan sa kabilang panig ng ballroom ay muling bumukas. Ang tunog ng mga yabag ay mabigat at mabilis. Naroon si Inigo, ang kanyang barong ay may bahid ng tuyong dugo at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sa kanyang kanang kamay, itinaas niya ang isang puting sobre na tila isang espada sa gitna ng digmaan. The lies end tonight. Ang sigaw ni Inigo na bumasag sa musika ng mga biyulin. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya, lalo na ang mga mata ni Vesper na tila nakakita ng isang multo mula sa hukay. Ang bawat yabag ni Inigo patungo sa gitna ng entablado ay tila tunog ng hatol na dumarating. Ang lahat ng tao sa loob ng ballroom ay naging estatwa sa kani-kanilang kinatatayuan, tila natatakot na makaligtaan ng anumang salitang bibitawan ng duguang CEO. Ang puting sobre na hawak niya ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa nagngangalit na emosyon sa kanyang dibdib. Vesper, itigil mo na ang palabas na ito. Ang boses ni Inigo ay malamig, ngunit punong-puno ng puot. Ang bawat hibla ng telang suot mo ay ninakaw mula sa pawis at luha ng taong pilit mong itinapon sa dilim. Inigo, baliw ka na! Ano ang ginagawa mo? Ang sigaw ni Vesper. Ang kanyang boses ay pumipiyok dahil sa matinding takot. Security! Bakit niyo hinahayaang pumasok ang taong ito? Tingnan niyo, sugatan siya. Baka kung ano ang gawin niya sa amin. Ngunit bago pa makagalaw ang mga gwardya, isang pamilyar at paos na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pinto, kung saan nakatayo si Carmela. Inaalalayan ng isang matandang empleyado ng hotel. Ang kanyang hitsura ay tila isang anino ng kamatayan. Putla, nanginginig, at basang-basa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Vesper. Lahat ng sinasabi ni Inigo ay totoo. Ang tewtaw na wika ni Carmela sa harap ng micro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat speaker ng ballroom.
tila isang kumpisal na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang babaeng yan, ang babaeng itinuturing ninyong prinsesa, ay sarili kong dugo. Siya ang anak ko. Ninakaw ko si Zarina mula sa inyo, 25 taon na ang nakalilipas dahil sa aking kasakiman. Isang malakas na pagkagulat ang dumaan sa buong Santiac. Ang mga bulungan ay naging parang ugong ng mga bubuyog. Napahawak si Don Vicente sa kanyang baston nang mas mahigpit. Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na pighati at galit. Tumahimik ka, mamatandang pulubi. Ang huling hirit ni Vesper habang mabilis siyang lumapit kay Carmela at marahas itong itinulak palayo sa micro. Security! Ilabas niyo ang mamatandang ito. Wala siyang kinalaman sa akin. Wala akong ina na ganyan kadumi. Ang marahas na pagtulak ni Vesper kay Carmela sa harap ng daan-daang tao ang naging huling mitya. Ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho nang makita ng lahat ang tunay na kulay ng impostora. Isang nilalang na walang utang na loob at walang puso. Sa sandaling iyon, ang galit ng mga Kwankach ay nagsimulang mamuo laban kay Vesper. Dahan-dahang lumapit si Zarina, binuhat ang nanghihinang katawan ni Carmela mula sa sahig. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging malalim na bihis ng pighati para sa babaeng nagmahal ng mali at sa anak na lumaking halimaw. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi habang hinihintay ng lahat ang susunod na hakbang ng tunay na tagapagmana ng mga Alcantara. Ang bawat salita ni Carmela na dumaan sa speaker ay tila mga martilyong dumudurog sa marangyang kisame ng ballroom. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang sementeryo habang ang lahat ng Kwankach ay nakatitig sa gitna ng entablado. Isang nakapangingilabot na katotohanan ang lumutang sa gitna ng mga hiyas at luwa. Ang lahat ng karangyaan ni Vesper ay isang malaking kasinungalingan. Nababaliw na kayong lahat. Ang hiyaw ni Vesper, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Inigo, binayaran mo ba ang matandang iyan para sirain ako? Lolo Vicente, huwag kayong maniwala. Ako ang inyong dugo. Ako ang nagdala ng dangal sa pangalang Alcantara. Dahan-dahang tumayo si Don Vicente. Ang kanyang gintong baston ay tumunog ng malakas sa sahig na gawa sa narra. Kahit walang paningin, ang kanyang mukha ay nakaharap ng direkta sa direksyon ni Vesper at ang bawat linya sa kanyang mukha ay nagpapahayag ng matinding pagkamuhi. Ang dangal ay hindi ibinibigay, Vesper. Ito ay pinaghihirapan. At ang taong may kakayahang itakwil ang sarili niyang ina sa harap ng maraming tao ay walang puwang sa aking pamilya. Lumingon si Inigo sa malaking screen ng Hoitrong. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga ilaw ay bahagyang nagdilim at lumitaw ang isang dokumento. Ito ang resulta ng DNA test. Ang mga numero at porsyento na hindi maaaring pasinungalingan ng anumang salita. Kasunod nito ay ang larawan ng lumang kwintas na kapis na nakuha mula sa mga gamit ni Zarina. Ang bawat slide ay tila isang sampal sa mukha ng impostora. Zarina Alcantara, ang teotaw na wika ni Don Vicente habang ang kanyang mga kamay ay muling naghahanap sa hangin. Halika rito, apo ko. Lumapit si Zarina. Inaalalayan pa rin ang nanghihinang si Carmela. Sa sandaling magkadampi ang balat ng maglolo, tila isang kuryente ng pagkilala ang dumaloy sa kanila. Ang mga luha ni Don Vicente ay pumatak sa mga kamay ni Zarina. Ang mga kamay na tadtad ng sugat at kalyo, ang tunay na saksi ng kanyang paghihirap at pagtitiyaga. Ngunit si Vesper ay hindi pa rin sumusuko. Tumawa siya ng mapait, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. DNA? Kwintas? Sa tingin niyo ba ay sapat na yan? Nakalimutan niyo na ba ang pirma ko sa lahat ng mga kontrata at disenyo? Ang batas ay nasa panig ko. Akin ang kumpanyang ito. Akin ang lahat ng ito. Naglalakad siya ng pasuray-suray. Itinuturo ang bawat sulok ng ballroom habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit ang bawat tao sa kanyang paligid ay unti-unting umaatras.
Tila takot na mahawahan ng kanyang kasamaan. Ang kanyang huling sandata ay ang kanyang pagiging henyo, isang titulong ninakaw niya mula sa kaluluwa ng taong itinuturing niyang alipin. Hinarap ni Zarina ang impostora ng may kalmado at matatag na puso. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Ang bawat sakit na naranasan niya sa kamay ni na Carmela at Vesper ay nagbunga ng isang bakal na determinasyon. Alam niya ang isang bagay na kailanman ay hindi maiintindihan ni Vesper. Ang katotohanan ay may sariling tinig. At ngayong gabi, ito ay sisigaw ng napakalakas upang marinig ng buong mundo. Ang bawat tawa ni Vesper ay tila basag na kristal na pilit sumusugat sa katahimikan ng ballroom. Naglakad siya ng pasuray-suray sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakaduro sa mga kwankatch na tila ba siya pa rin ang bida sa palabas na ito. Walang halaga ang dugo kung wala kayong hawak na ebidensya ng sining. Sa papel, sa batas, ako ang lumikha ng bawat disenyong nagpayaman sa inyo. Akin ang karapatan, akin ang tagumpay. Dahan-dahang humakbang si Zarina pasulong. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang maringal na sagisag ng katotohanang hindi kayang talunin. Tumigil siya sa tapat ni Vesper. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pag-unawa sa isang taong nawalan na ng kaluluwa. Vesper, ang sining ay hindi lamang pirma sa isang pirasong papel. Ito ay buhay na nananalatay sa bawat hibla ng tela. Ang boses ni Zarina ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatagos sa pandinig ng lahat. Kung ikaw nga ang lumikha ng suot mong damit, marahil ay alam mo kung bakit sa gitna ng mga bulaklak sa iyong laylayan, may mga tahi na tila mga tuldok lamang. Napatigil si Vesper, ang kanyang nanginginig na kamay ay automatikong humawak sa laylayan ng kanyang tuluwa. Anong sinasabi mo? Disenyo lang yon. Huwag kang gumawa ng kwento. Sa ilalim ng maliwanag na chandelier, itinaas ni Zarina ang dulo ng taway ni Vesper. Ang mga tuldok na yon ay hindi basta-basta disenyo. Lumingon kayo sa malaking screen. Mabilis na kumilos si Inigo at ipinakita sa screen ang isang malapitang kuha ng mga tahing tinutukoy ni Zarina. Sa bawat bulaklak, ang maliliit na maling tahi ay nagsisimulang bumuo ng mga titik kapag pinagdugtong-dugtong. Isang kolektibong pagkagulat ang narinig mula sa mga tao nang mabasa nila ang mga titik na maingat na itinago ni Zarina sa loob ng maraming buwan. Z-A-R-I-N-A. Ang bawat obrang ninakaw mo, Vesper, ay may tatak ng aking pangalan na itinago ko sa paraang tanging. Ang tunay na mananahi lamang ang nakakaalam. Patuloy ni Zarina habang ang kanyang boses ay lalong tumatitig. Iyan ang aking buy para sa taong walang galang sa pagod ng iba. Kahit sunugin mo pa ang lahat ng mga papel, ang mga tahi sa telang iyan ang magpapatunay kung sino ang tunay na Alcantara. Ang bawat kamera sa loob ng Sanectic ay nagsimulang mag-flash ng mabilis, kinukuhanan ng ebidensyang hindi na maikakaila. Ang mukha ni Vesper ay nawalan ng kulay, ang kanyang tuhod ay nanghina, hanggang sa tuluyan siyang gumuho sa sahig. Yakap ang kanyang sariling mga binti, habang ang mga bulungan ng pangungutya ay pumapaligid sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Zarina sa impostora. Hindi niya ito dinuraan, hindi niya ito sinaktan. Sa halip marahan niyang tinanggal ang kumikinang na hiyas sa buhok ni Vesper at inilagay ito sa mesa. Ang ginto ay hindi nagbibigay ng kinang sa isang maruming puso, Vesper. Ang tunay na ningning ay nagmumula sa katapatan. Lumingon si Zarina kay Don Vicente, na ngayon ay nakatayo ng tuwid habang ang kanyang mukha ay nababalot ng kapayapaan. Ang lahat ng dusa, ang lahat ng pait, at ang bawat gabi ng pagtitiis sa ilalim ng malupit na kamay ni na Carmela ay tila naglaho sa isang iglap. Ang tunay na tagapagmana ay nagbalik na, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang sining na tanging ang kanyang kaluluwa lamang ang makakagawa.
Ang sikat ng araw sa bayan ng Lumban ay tila mas maliwanag at mas sariwa kaysa sa mga nagdaang taon. Sa gitna ng malawak na sungdet ng pamilya Alcantara, ang tunog ng mga makina at ang banayad na paghampas ng mga kahoy na panggawa ng luwa ay nagsilbing musika sa pandinig ni Zarina. Nakatayo siya sa bungad ng sung, pinagmamasdan ang mga mananahi na masayang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang bawat hibla ng taluan na kanilang hinahawakan ay hindi na simbolo ng pangaalipin, kundi ng dangal at pag-asa. Sa isang madilim at maliit na sulok ng suong, naroon si Vesper. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala na ang kanyang mapagmataas na tingin. Nakasuot siya ng isang simpleng uniforme ng Thohok Viec. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis, ay puno na ngayon ng mga maliliit na sugat at tusok ng karayom. Sa halip na ipakulong, pinili ni Zarina na ibalik si Vesper sa kung saan sila nagsimula, sa dusa ng pagtatrabaho gamit ang sariling kamay. Ito ang parusang mas matindi pa sa bilangguan. Ang harapin ang katotohanang wala siyang halaga kung wala ang sining na ninakaw niya. Dahan-dahang naglakad si Zarina patungo sa isang tahimik na silid sa dulo ng pasilyo. Doon ay nakahiga si Carmela na ang katawan ay tuluyan ng iginupo ng sakit. Ang bawat paghinga ng matanda ay mabigat at may kasamang tunog ng paghihirap. Nang makita ni Carmela si Zarina, isang pira-pirasong luha ang gumulong mula sa kanyang mga tuyong mata. Zarina, patawad. Ang tew-taw na wika ni Carmela, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nalalaglag sa lupa. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ikaw pa rin ang nanatili. Hinawakan ni Zarina ang kamay ni Carmela. Ang kamay na dati ay madalas na sumasampal sa kanya, ngunit ngayon ay wala ng lakas. Isang malalim na buntong hininga ang nakawala sa dibdib ni Zarina. Pinatatawad na kita, ma. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na ang puso ko sa pagdadala ng galit. Ang pagpapatawad ko ang magpapalaya sa akin. Sa labas ng silid, naghihintay si Inigo. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, suot ang kanyang pamilyar na seryoso, ngunit mapagmahal na tingin. Nang lumabas si Zarina, agad siyang sinalubong ng mainit na yakap ng lalaki. Ang bawat pintig ng puso ni Inigo ay tila nagsasabing tapos na ang giyera at oras na para sa kanilang sariling kwento. Dinala ni Inigo si Zarina sa gitna ng bukid ng sampagitan na nasa likod ng kanilang mansyon. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng nara, ay nakaupo si Don Vicente. Ang matanda ay nakangiti habang nilalanghap ang bango ng mga bulaklak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang gintong baston. Lolo Vicente, tawag ni Zarina habang lumalapit at ginagawa ang pagmamano, ang sagradong paggalang sa nakatatanda. Nararamdaman ko na ang kapayapaan sa iyong tinig. Apo ko, wika ni Don Vicente, habang hinahaplos ang buhok ni Zarina. Ang mga sugat sa iyong mga kamay ay magiging mga peklat ng tagumpay. Ikaw ang tunay na gintong sinulid na nagdugtong sa ating nawasak na pamilya. Humarap si Zarina sa malawak na tanawin ng Lumban. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, dala ang amoy ng bagong habing luwa at sariwang sampagwita. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang alipin ng utang na loob patungo sa pagiging reyna ng sariling tadhana ay natapos na. Ang bawat luha na pumatak noon ay naging mga perlas ng karunungan na kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng kasinungalingan ay tuluyang napawis sa ilalim ng sikat ng araw sa Lumban. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga bukid ay may dalang bango ng namumukadkad na sampagita. Tila ipinagdiriwang ang muling pagsilang ng isang pamilya at ng isang tradisyon. Sa loob ng katedral ng bayan, ang tunog ng mga kampana ay umaalingaw-ngaw ng may kagalakan. Isang himig na nagpapahayag ng isang bagong simula na dinalisay ng paghihirap. Naglalakad si Zarina sa gitna ng sanha ng katedral.
suot ang isang napakagandang bestidang pangkasal na gawa sa pinakamahusay na luwapi niya. Ang bawat disenyo sa kanyang damit, ang mga masalimuot na bulaklak at ang mga tahi na tila mga gintong sinulid ay sarili niyang obra. Ito ang damit na pinangarap niya noong siya ay nasa loob pa ng madilim na selda. Isang damit na sumisimbolo sa kanyang kalayaan at dangal. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang init ng pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na ang mga mananahi mula sa kanyang syurong na itinuturing na siyang isang tunay na sandigan. Sa unahan ng banto, naghihintay si Inigo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang bihirang ngiti, isang ngiti na tanging para kay Zarina lamang. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang mga gabi ng pag-aalinlangan, at ang mga sugat ng pagkakanulo ay tuluyang naglaho. Inabot ni Inigo ang kamay ni Zarina at marang hinagkan ito, isang kutsi ng labis na paggalang at pangakong kailanman ay hindi na siya hahayaang muling lumakad sa dilim ng mag-isa. Habang nagaganap ang seremonya, dahan-dahang napatingin si Zarina sa isang sulok ng simbahan. Naroon si Vesper, nakaupo sa pinakahuling upuan, nakayuko at nakabalot ng isang simpleng asul na luwa. Wala na ang kanyang pagiging mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng isang uri ng kapayapaan na nahanap niya sa gitna ng simpleng pamumuhay at tunay na paggawa. Pinatunayan ni Zarina na ang pinakamabuting paraan ng paghihiganti ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba na magbago. Pumanaw na si Carmela ilang buwan na ang nakalilipas, ngunit bago siya lumisan, iniwan niya kay Zarina ang isang lihim na laging babaunin ng dalaga. Ang katotohanan kahit sa gitna ng kanyang kasakiman, may mga sandaling tunay siyang natakot na mawala si Zarina dahil ang dalaga ang nagsilbing tanging liwanag sa kanyang makasalanang buhay. Ang pagpapatawad ni Zarina ay hindi lamang para kay Carmela, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa upang tuluyan na siyang makalaya mula sa tanikala ng utang na loob. Sa huling bahagi ng seremonya, lumapit si Don Vicente sa bagong kasal. Kahit walang paningin, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga kamay ni Zarina at Inigo. Ang gintong sinulid ay hindi kailanman napuputol. Bulong ng matanda habang may mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Ito ay humahaba, bumabaluktot. Ngunit sa huli, ito ang nagbubuklod sa atin patungo sa tunay nating tahanan. Lumabas ang mag-asawa sa pintuan ng simbahan sa gitna ng ulan ng mga talulot ng sampagita. Ang boses ni Zarina ay muling narinig bilang isang voice-over, malalim at puno ng inspirasyon para sa lahat ng mga nakikinig. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalang kanyang dala o sa yaman na kanyang ipinapakita. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa bawat tahi ng ating buhay, sa mga pagkakamaling ating itinama, sa mga taong ating pinatawad, at sa pag-ibig na nananatiling tapat sa kabila ng lahat ng giyera. Ako si Zarina Alcantara at ito ang aking kwento. Isang kwentong dinitikan ng luha, ngunit tinapos ng isang gintong simula.